Ngayong araw, samahan nyo kami sa mga simpleng kaganapan namin ngayon. Nagsama-sama nga kami ng ilan sa mga kapatid ko at mga pamangkin para nga kumuha nitong lukan. Pero bago ang lahat, pumunta nga muna ako dito sa Leal Coco Lumber Retailing kung saan dito nga ako bibili ng kahoy na gagamitin nga natin sa kubo na ipapagawa nga natin. Kung hindi nyo nga natatanong, nagpaplano nga pala ako na mag-garden nga sa farm at magpapagawa na nga din pala ako doon na sobrang liit nga lang na kubo para kahit umulan nga ay nakakapag-vlog at nakakapagluto nga tayo. Gusto ko nga lang din po pala magpasalamat sa nagpaabot nga ng tulong para maisakatuparan nga natin yung plano na yun. Wala pong sawang pasasalamat sa mga taong nanonood at nagbabahagi nga ng mga video na ginagawa ko. At sobrang nagpapasalamat din po ako sa mga taong bukas palad na tulungan nga tayo sa mga plano natin. Alam nyo ba guys na hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na darating nga tayo sa punto na to. Dahil nung nag-uumpisa pa nga lang ako sa pagbablog ay kahit ako hindi nga rin ako naniniwala sa sarili ko. Kumbaga mahihain nga ako at walang lakas ng loob na humarap nga sa camera. Pero dahil napanood ko nga ang Run and Gale, sobrang na-inspired nga ako na mag-vlog din at ibahagi nga din yung buhay na meron ako at ng pamilya ko. At syempre dahil maraming tao na rin ang naniniwala at nagtitiwala sa atin ay tutuloy-tuloy na nga rin natin ito. Guys, alam nyo ba na walang imposible basta nga nagsisikap kayo at nagtitiwala nga kay Lord. At kapag nawawalan na nga kayo ng gana o napapagod ay palagi nyo nga lang din aalalahanin yung mga nagiging inspirasyon nyo. Parang kailan lang, tignan nyo naman, dati ay 0 follower lang tayo pero ngayon magto 22k followers na tayo. Kaya guys, maraming salamat po sa lahat ng may tunay na suporta at pagmamahal dito sa AnTV at sa TikTok nga natin. Alam ko po na hindi pa ako makakabawi pero lahat nga ng yun ay pinagkakatiwala ko na nga lang din kay Lord. Pagtapos nga nung nilakad ko nung umaga ay nagpunta na nga rin kami dito agad sa pagkukuhanan nga namin ng lukan. At eto nga yung dadaanan namin, kung makikita nyo ngayon sa personal ay sobrang taas nga niyan. Kaya nga mapapansin nyo dyan, nagdadalawang isip ako kung bababa pa ba ako o hindi. Paano ba naman kasi yung bababaan nga namin dyan ay may tubig. Pero dahil makulit nga ako at gusto ko rin ma-experience kumuha nga ng lukan ay pinilit nga namin na makababa nga ako dyan. Tinulungan nga ako ng pamangkin ko. Makikita nyo nga dyan kung gaano kataas yung dadaanan namin. Halos kapantay na nga din ng dahon ng mga nipa. Sa wakas nga at nakababa na rin ako ng mga oras na yan. Tignan nyo naman ang taas-taas nga. Nagulat nga ako dyan sa mga pamangkin ko, sobrang basic nga lang sa kanila na bumaba dyan. Maraming beses na rin kasi akong nahulog sa mataas na puno kaya nalulula nga ako sa matataas. Pagdating nga namin dito sa kalagitnaan nga ng mga nipa ay nakita ko nga yung ate ko dito nangunguha na nga ng lukan. At eto na nga rin yung asawa niya, kumukuha na nga din dito. Tignan nyo naman, ang dami-dami nga nilang nakukuha. Kung mapapansin nyo nga dyan, ganyan nga yung paraan ng pagkuha namin dito. Kailangan mo nga ng panghagod. Tapos pag naramdaman mo nga na may matigas or may tumunog ngayon na nga yung lukan. Hindi pa nga kami nakakatagal ay marami na nga kaming nakuha. Tignan nyo, malapit na nga rin mapuno. Kasama nga namin yung ibang pamangkin ko dito kaya yan, tignan nyo naman, abalang-abala nga rin sila dito sa pagkuha. Habang ako naman dito ay tamang kuha nga lang din ng video sa kanila. Natatawa nga ako dyan dahil pangalawang take na nga namin ito ng video. Yung unang video nga na yun ay umabot nga ng 23 minutes at ako nga yung binivideohan doon na kumukuha nga ng lukan. Tapos yung pamangkin ko nga video sa akin. Ang nakakatawa nga doon sa 23 minutes video na yon, nung nireview ko nga ay sobrang dilim. Wala nga akong napakinabangan doon. Di niya nga daw kasi alam kung paano papaliwanagin yung camera. Kaya kung mapapansin nyo nga dyan, di nyo nga ako makikita sa video na kumukuha nga ako. Pero habang kinukuhanan ko nga sila ng video dyan, ginagamit ko nga yung pa ako sa pagkapa. Tapos kapag may naramdaman nga akong lukan, kukunin naman ng isa kong kamay. O diba kahit papano nakakatulong pa rin tayo. Tuwang-tuwa pa nga ako dyan dahil medyo malaki nga rin yung nakuha ko. Guys, makikita nyo nga sa video na to kung gaano nga kaganda dito sa ilalim ng mga nipa dahil makikita nyo nga yung nagagandahang mga dahon nila. Maya-maya nga pagtingin ko nga dito sa lagayan nga namin ng mga pamangkin ko ay malapit na nga rin mapuno at eto nga din yung sa ate ko at sa asawa niya. Eto nga mga pamangkin ko dito abalang-abala at eto nga si BJ dito, mas magaling pa nga yata sa akin mga pa. Nakakatawa nga dahil kahit bata pa lang siya ay marunong na nga rin siya sa ganito. Marami nga siyang nakukuha dahil focus nga siya sa ginagawa niya. At eto namang si Ken, marami nga din nakukuha. Tignan nyo naman ang lalaki nga ng nakukuha niya. Ako naman dito, marami nga din nakukuha dahil yung pa ako nga ay focus nga din sa pangangapa habang binivideohan nga sila. Totoo ngang masaya kumuha nito lalo na kung sunod-sunod nga yung nakukuha mo. Syempre kung wala nga kayo nakukuha ay masasabi nyo nga na sayang yung pagpunta nyo. Napapanood ko nga ito sa Napadaan Lang channel, kumukuha nga ng ganito si Kuya Bill at si Kuya Dugong. Sobrang saya nga nilang panoorin. Kaya naman nung ako na ngayon nandyan sa
sa punto na yan ako nang hayong kumukuha ay naaalala ko talagang Napadaan Lang Channel. Guys, kung hindi pa nga po pala kayo nakafollow sa Napadaan Lang Channel at sa Ran and Gale ay wag nyo po silang kakalimutan. Dahil isa po sila sa mga tunay na sumusuporta at naniniwala sa atin. Masisiguro ko nga din sa inyo guys na kapag sinubaybayan nyo nga ang Napadaan Lang Channel at Ran and Gale ay mabibigyan nga nila kayo ng inspirasyon na lumaban nga sa buhay. Dahil talaga namang halos lahat nga ng video nila ay sobrang nakaka-inspired. Pagtapos nga namin kumuha ng lukan, dumiretso nga kami dito para kumuha nga ng tubig dagat na pagbababadan nga ng lukan na kinuha natin. At syempre para masulit na nga din namin itong araw na to ay naligo na nga rin kami dito sa dagat. Saktong-sakto nga ang pagpunta namin dito dahil hindi nga malakas yung alon pati nga mga bata ay nakakaligo. Ito nga yung bihira ko magawa kahit napakalapit namin sa dagat dahil halos wala ngang oras. Pero natutuwa at sobrang saya ko dahil kahit papano ay nagkaroon nga kami ng banding nung araw na yan. Nga pala guys, kung ninanais nyo na makarating nga dito sa lugar namin, Aurora Province, at kung mahilig nga po kayo sa dagat ay pwede po kayo dito. Hanapin nyo lang po ang Sabang Beach Baler. Isa po ito sa mga dinadayo ng maraming tao dito sa lugar namin. Hindi ko man po maipakita ang ganda ng Sabang Beach Baler sa video na ito. Pwede nyo pong isearch ang Sabang Beach Baler review. Sigurado po ako na makikita nyo ang angking kagandahan ng lugar na ito. Siguradong pag nakita nyo nga ang angking kagandahan nito ay sigurado akong mas nanaisin nyo nga makarating sa lugar namin. Noong mga oras nga na ito dahil hapon na nga din ay pauwi na nga kami. Bali madadaanan nga din namin itong isa sa pinakamahabang tulay dito sa Aurora Province na tinatawag nga naming Agwang Bridge. Guys, alam nyo ba sa tuwing dadaan nga ako sa tulay na to, maaalala ko nga nung kurupang nga ako sa Jollibee. Tapos pag closing nga ang duty ko, mag-isa ko nga lang dumadaan dito mga 11 to 12 AM na ng gabi. Sa lahat nga ng crew, halos ako lang din yung kahuli ang nag-out kaya nga umaabot ako ng ganong oras sa pag-uwi. Mga 35 minutes nga natatakbuhin ng motor bago ako makarating sa bahay. Nung una nga natatakot pa ako sa pag-uwi dahil sa sobrang layo. Pero hindi naman nagtagal ay nasanay na nga din ako. Pagdating nga dito sa kalagitnaan ng tulay, makikita nyo nga rin yung napakagandang view na yan. O diba napakahaba nga ng tulay na to, halos hindi na nga matapos. Pag nga dumaan ka dito ng gabi tapos walang ilaw, sobrang dilim ay matatakot ka nga din. Pero dahil malakas naman ang loob ko kaya hindi ako natatakot pag uuwi nga ako ng ganong oras. Alala ko pa nga dati pag umuwi nga ako habang nagdadrive ako, aatakihin nga ako tapos itatabi ko na nga lang yung motor sa tabing daan. Tapos doon na nga din ako matutulog. Tapos makakauwi nga ako ay umaga na. Huminto nga din pala kami dito sa bilihan ng ihaw-ihaw dahil naisip ko nga yung mga pamangkin ko baka nagugutom na. Guys, alam nyo ba na binabudget ko nga lang din kung ano yung meron ako. Pero alam ko naman na mas papalitan nga ng mas marami ni Lord kapag nagbibigay nga tayo. Tignan nyo naman yung ihaw-ihaw nila dito, mukha ngang masarap. Uy, aminin nyo, isa ito sa palaging kinikrave nyo. Nakakatuwa nga lang din si kuya dito dahil maasikaso nga siya sa pag-iihaw. Bukod sa maasikaso nga siya ay masarap nga din at mura nga yung ihaw-ihaw nila dito. Kaya guys, kung mahilig nga kayo sa ihaw-ihaw at napadaan nga kayo dito sa Barangay Ipil lang Dipakulaw, Aurora ay pwede nga kayo ditong huminto. Makikita nyo nga dyan guys na kinakausap ko nga yung ate ko, nagtatanong nga ako bakit dalawa nga lang yung kinuha niya. Sabi niya nga sa akin ay nahihiya nga daw siya, ay naalala niya nga na baka wala na nga daw matira sa akin. Kaya ayan, kumuha na nga ako ng iihawin ng para sa kanya nga. Yang ate ko kasi na yan, isa nga yan sa mga nakakasaksi kung paano nga ako mamuhay ng mag-isa. Kaya siguro ganun na lamang siya mag-alala na baka nga wala na daw matira sa akin. Sobrang nakakataba lang ng puso yung mga taong naiintindihan at na-appreciate nga tayo. Kumbaga naiintindihan nga nila yung sitwasyon ng buhay natin. Di katulad nga nung iba na kapag nakikita nga nilang meron tayo ay sasamantalahin nga nila tayo. Guys, palagi nyong pipiliin na maging mabuti sa kapwa nyo dahil sigurado ako na pag ginawa nyo ngayon ay mararanasan nyo rin ang pagkilos ni Lord sa buhay nyo. Bago nga po matapos ang video na to, gusto ko lang po ulit magpasalamat sa patuloy na sumusuporta at nagmamahal dito sa AnTV. At syempre taos pusong pasasalamat po ulit sa taong nagpaabot nga sa atin ng tulong para nga maisakatuparan na yung kubo natin. Hanggang dito na lang po muna. Ingat kayo lagi.